ang sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningning mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan sa Yes, mapagpalang gabi o araw, umaga, tanghali o hapon sa ating pong mga tagapakinig. Sa oras na mapakinggan ninyo po ito, anuman pong oras na dumating sa inyong mga dako o tahanan o sa inyong pakinig ang programang ito. Sumain niyo po muli ang live na pagbubulay at hangad po natin na muli ay paglingkuran ang Panginoon at patuloy na pag-aralan ang mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban at ito po ay isaganap. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay may taglay natin ang lakas, buhay sa araw na ito. Kayo man ay umaasa po ako na tamuhin din po ninyo ang mabuti. Patuloy na kalakasan, buhay at pag-iingat ng Diyos at sa kanyang layunin. Yun po ay ang kaligtasan natin mula sa lahat ng kapahamakan. Muli po mga minamahala, samahan niyo po ako sa munting oras na ating pong inilaan para tayo magkasama dito po sa ating programa. At ngayon po, inaasahan po natin na ang Panginoon lagi ang siyang gagabay sa ating paglilingkod. Pagningning mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Purihin ang Panginoon sa ating mga kababayan, Bisaya, Tagalog. Halina po kayo. At sa munting boses ating gagamitin upang maging daluyan ng salita ng Diyos. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan. Tayo po'y mag-aral mga minamahal, patuloy para pumaisabuhay natin ang kalooban ng Panginoon. So, nais natin na magbigay ng munting pag-aaral. Lalo na sa panahon ng bagong tipan, may mga aral na kung saan ay kailangan maging malinawan ang bawat isa. Lalo na sa ating kasalukuyan na panahon. Marami po sa atin ngayon na sinasabi nila na sila ay mga born again. At kahit man po yung mga hindi po naniniwala
sa tinatawag na kasulatan na ito po ay sapat upang pagbatayan ng mga taong nag-ibig mabuhay na may kabanalan, ay naniwala din sila na sa kanila naganap ang salitang born again. Pero ano nga ba itong salitang born again? Yan po ay sinasabi sa aklat ng Juan. Dito po sa 3. Sa talata po ay simulan sa talatang 3. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Dito po ay ipinahayag ng Panginoon na maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sa Bisaya yata, kung ako nagkakamali, gawas kong ang tao dili ipanganak ug otro panganak usab o himugso usab pag-usab dili sa makakita sa gingharian sa Dios. Born again, muling kapanganakan. Diwa na kung saan ay pag-alis or tinatawag na o pag-alis sa unang kapanganakan. Born again. Ito po ay diwa na kung saan ay upang baguhin yung nauna or palitan yung nauna. So, yun siguro ang mas magandang dapat gamitin. Palitan yung nauna na kapanganakan. Dahil yung unang kapanganakan ay hindi tayo nagiging isang lingkod or hindi tayo nagiging isang alagad ng Diyos. Kaya may kailangan mangyari ang tinatawag na born again or ipinanganak muli, kapanganakang muli. Ang sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ayon. Sa punto pong ito, magbigay po tayo ng kunting paglilinaw sa pamamagitan po ng mga talata na ating babanggitin, sapagkat ito po ay kinakailangan maintindihan ng karamihan, lalo na sa mga nagsasabing born again o sila'y born again. Maliwanag na itong salitang born again or kapanganakang muli ay pagtanggal o pag-alis or iwan sa unang kapanganakan. Kaya kailangan magkaroon ng ikalawa or panibagong kapanganakan o ulit na kapanganakan, muling kapanganakan.
Alam nyo mga kababayan, yung kapanganakan natin nung una, bagay na yun ay matatawag na dati or dating pagkatao, na hindi po ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay at sa kaparaanan, kung kaya't kailangan ng muling kapanganakan. Ang nakakalungkot po dito ay sa kabila ng iniaaral ang kapanganakang muli, ay marami pa rin na nagsisikap na mamuhay doon sa tinatawag na dati na kapanganakan. At tuwang-tuwa pa sila na i-observe yung unang kapanganakan, na kung saan ay kung Biblia po ang ating pag-aaralan, kahit nga po mga lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan, ay wala ni kahit isa man sa kanila na inuugali na sila ay mag-o-observe or pinahalagahan pa nila, or masasabi nating mas higit nilang binibigyan ng pagpapahalaga ang naging mga kapanganakan ng mga lingkod. Bakit po? Alam niyo, sa Biblia, sa mga nagbabasa po ng Biblia, sa akin pong babasa rin, hindi ko lang alam kung pareho tayo. Wala akong nakita, wala akong nabasa pa. Baka sakaling mayroon, pero wala po akong nakita o nabasa pa na may lingkod ng Diyos dito sa Biblia na nangingilin taon-taon ng kapanganakan nila doon sa kapanganakan ng una. Kahit man sa bagong tipan, yung bang kapanganakan ng tao na ipinangingilin nila na waring sa kanila ay napakahalaga. Kaya mayroon silang tinatawag na pag-o-observe or pagmamarka. Mayroong sinasabi doon na kanilang tinatandaan ang pitsa or taon ng kanilang kapanganakan. Pero alam nyo, siguro doon sa iba na hindi alam ito, ay maaring itatanong nila, bakit? Anong mayroon doon? At anong issue sa dating kapanganakan? Ito nga po ang dapat maintindihan. Bakit kailangan ang tao ipanganak na muli? Mababasa natin sa mga ilang talata na may mga nagpapahalaga. Mayroon mga nagdiriwang o nangingilin taon-taon ng kanilang kapanganakan or birthday na po. Yun po ang tinukoy natin, yung unang kapanganakan. Alam niyo, para sa akin muna, sa akin, hindi ko sinasali ang Biblia. Sa akin, kung ako ang tatanungin ninyo, mga minamahal, walang saysay, walang saysay na alalahanin ko pa. Although may nabasa ko sa Biblia na ganun din ang kanila pong kalooban. Sipin nyo ha, kung hindi mo nakilala ang Panginoon at kung hindi ka ipinanganak muli, kawawa ka. Sana'y sasabihin mo, sana hindi ka na ipinanganak. Sana hindi na ako lumabas sa mundong ito. Kung ako pala ay magdusa lang doon sa tinatawag na kaparusahang walang hanggan.
Pero kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan, ito nga ba ay halos yung kalooban ko at kalooban ng mga lingkod ng Diyos? Pareho din ba sila? Pareho din ba sa ating kaisipan at damdamin o maging sa ating pong naisin? Dito po sa aklat ng Job, sa 3, talatang 3, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Lingkod po ng Diyos ito. At siya nga po ay tinawag na sakdal. Perfect. Ito po ay si Job. Mga kababayan. Ang mga lingkod ng Diyos, sa kanilang buhay, halos sa halip na i-observe, markahan at tandaan ang pitsa o taon at buwan at araw, ay isinusumpa pa nga nila ito. Ano po? Ganyan po ang mga lingkod ng Diyos. Kasi malinaw naman sa banal na kasulatan na ang Panginoon nagpahayag sa sa Juan 3:3, malibang ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Gusto nyo ba sa dating kapanganakan? Ito ang isa sa pahayag ng mga banal ng Diyos na nasa Biblia. Dito po sa aklat ng Job 3, talata po ay 3. Maparam nawa ang kaarawan ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi, may lalaking ipinaglihi. Ang sabi rito. Tingnan niyo mga kababayan, no? Si Job, na isang sakdal na tao, ay hindi rin niya nagustuhan na alalahanin pa or i-observe yung kanyang kapanganakan. Taliwas po yan sa mga nagsasabing Christian sa panahon ngayon na sila tuwang-tuwa pa na kanilang tatandaan yung pitsa, buwan at taon para kanilang pangilin taon-taon ang kapanganakan nila. Samantalang ang mga lingkod sa banal na kasulatan dito sa Biblia ay katulad lamang ng si Job. Ano ang sabi niya? Maparam nawa ang kaarawan ng kapanganakan sa akin. Sa iba, ay tinatandaan pa, inaalala pa at hindi mawala sa isip. Talagang, yung bilang na bilang pa. Ako nga po, mga minamahal, ganun din po ang puso ko Dahil iniisip ko, siguro kung hindi ako nakakilala sa Diyos, hindi ako binago ng Diyos, ako pala'y magdurusa sa impyerno. Kung ganon, sana hindi na lang ako isinilang. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Biro mo, ipanganak ka lang para magdusa. So sana'y wala nang ipinanganak, wala nang Romel na ipinanganak sa mundo. Hindi na lang sana tayo lumabas pa. Sana nananatili lang tayo na nasa kawalan o nasa walang kamalayan o hindi man lang lumabas na narito ako, nariyan ako. Sana man lang, gano'n na lang ang nangyari. Dahil kaysa ilabas ka sa mundo, tapos parurusahan ka lang pala nang walang katapusang kaparusahan. Para sa akin, sana hindi na lang ipinanganak. Kaya mahirap na uugaliin ng isang lingkod ng Diyos na laging
para bagang napakasayang bagay yung isilang ka kung hindi ka lang rin naman nagkaroon ng panibagong buhay, bagong kapanganakan. So, mga lingkod ng Diyos, katulad nga si Job, sa halip na kanyang alalahanin ang kapanganakan niya, ang kaarawan ng kanyang kapanganakan, ay sinabi niyang maparam nawa. Yung salitang maparam, mga minamahal, mabura, o huwag ng alalahanin, huwag ng pahalagahan. Amen. Yun yung salitang maparam nawa. Kaya wala kayong makita dito sa banal na kasulatan na kahit isang lingkod ng Diyos na nangingilin taon-taon ng kanyang kapanganakan sa laman. Wala. Kung meron kayong talata na maaalala o nabasa na isang lingkod ng Diyos, ibigay nyo sa akin yung sino yung lingkod ng Diyos na yon. I-comment nyo kung sino yung lingkod ng Diyos na yon na ginawa na yung taon-taon siya ay nangingilin ng kanyang kaarawan. Sige nga, comment nyo lang po, mga minamahal. Kung mayroon kayong mabasa o may pakita sa akin na lingkod ng Diyos na nasa Bible, nasa Biblia, na ipinangingilin niya yung kanyang pagsilang taon-taon. Ngayon, kung tanungin niyo po yung iba, sasabihin nila, anong masama? Kapag tinanong niyo sila, nagpapasalamat lang naman tayo dahil inabot natin yung ganitong edad, ganitong taon. Salamat sa Diyos. Diba? Yan ang kanilang katwiran. Kaya mayroon silang paghahandog sa Diyos taon-taon. Kung yan ay Christian, sabi na Christian daw sila. Ang ginagawa daw naman nila ay paghahandog taon-taon. Paghahandog bilang pasasalamat. Pero ang tanong, nasan sa Biblia yon? Saan nakasulat o saan talata sa Biblia na merong ganon nakatwiran ang isang nakakaunawa na lingkod ng Diyos? Kahit sa Bagong Tipan. Mga minamahal. Kita niyo po, pagdating nga sa Bagong Tipan mas pinahalagahan nila yung kamatayan kaysa kapanganakan. At mas mabuting piliin, mas mainam, mas maigi ang kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Kaya dito wala pong sinumang makapagpapatunay batay sa Biblia na merong lingkod na nabubuhay mula lumang tipan hanggang bagong tipan na sila ay inugali nila na mangingilin taon-taon ng kanilang kapanganakan. Kabaligtaran Kabaligtaran talaga kahit saan man isipin. Kabaligtaran sa mga lingkod na nasa Biblia. Sa mga lingkod na nasa Bible ay sinusumpa pa nila yung kanilang kapanganakan. Sa halip na ipaghanda, ganito, kanilang alalahanin, ang mga lingkod naman ng Diyos na sa Biblia ay mas gusto nilang hindi nila maaalala at isinusumpa pa nila. Totoo naman Katulad po natin ngayon. Kung yun ang atin pong pagsusumikapan, halimbawa, na inaalala natin yung dating kapanganakan, ano ang mayroon doon?
Ano ang mayroon doon sa unang kapanganakan? Maalala mo lang yung mga kasamaan mo. Maalala mo lang yung dati mong buhay. Maalala mo lang na kung hindi mo nakilala si Lord, siguro, ang mangyayari sa iyo, ipanganak ka lang, lumabas ka lang sa mundong ito para lang magdusa sa kapahamakan, magdurusa sa walang hanggang kaparusahan. Papayag ba tayo? Kaya nga, mas mainam pang hindi na tayo ipinanganak. Yung iba, tuwang-tuwa naman sila. Pasalamat tayo at ipinanganak, naranasan nating mamuhay sa mundo kung anong sarap mamuhay dito. Oo nga, yung sinasabi mong masarap mabuhay, masaya, yun ay panandalian lang dahil mamamatay ka din. Pagkamatay mo, ang tanong, saan ka pupunta? Pag namatay ka, ano ang mangyayari sa iyo? Nakikita mo ba, nalalaman mo ba kung ano ang nangyayari ng mga taong namamatay? Pero pag binasa mo ang Biblia, tiyak magugulat ka kung saan sila pupunta. Pag hindi mo naranasan na ikaw ay isinilang muli ayon kay Kristo, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So sana, kung hindi lang rin naman tayo magbago, hindi lang rin naman tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga kababayan, nakakalungkot isipin na ipanganak ka lang sa mundong ito na mabuhay ng masaya sa sandaling panahon. Pagkatapos, ang kapalit nito, paghihirap na wala ng katapusan. Sana hindi na ipinanganak, Sana yung nananatili na lang na wala kang malay, nananatiling hindi ka, walang isip, walang lumabas na ganon, na nandito tayo sa mundo, na parang isilang. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ayaw ko o gusto ko. Basta na lang tayo lumabas. Hindi tayo makahindi, hindi tayo maka-oo, dahil ito na tayo. Nandito na tayo sa mundo. So wala na tayong magagawa, inilabas na tayo. Pero nakakalungkot dahil kapag naalala natin yung kapanganakan natin, parang naano ka. Dahil alam naman natin kapag naunawaan mo ang buhay, malulungkot ka talaga kung bakit ka ipanganak. Pag naunawaan mo kung ano talaga ang buhay at kung naunawaan mo ang salita ng Diyos, malulungkot ka doon sa dati mong kapanganakan. Pero ang isa natin dapat na ikatuwa dahil mayroong sinabi si Kristo na pwede pala ang tao magkaroon ng muling kapanganakan. At ito yung kapanganakan na sinasabi na hindi ito yung may pagdurusa. Ito yung kapanganakan na matatamo mo ang buhay na pangako ng Diyos. Hindi tulad sa nakaraan, unlike doon sa dati na hindi naman matutungo sa buhay na walang hanggan. Pero yung bagong kapanganakan mo, doon may pangako ang Diyos. Buhay na walang hanggan. Saan ka? Sa bago o sa una? Anong gusto mong laging alalahanin? Yung luma o itong bago? Kung ako papipiliin, mas gusto ko yung bago. Mga babayan. Mas gusto ko yung bago kaysa yung dati. Kaya ako hindi ko na pinag-aaksayang alalahanin pa yung nakaraan. Mas gusto ko yung bagong kapanganakan. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nagkaroon ako ng bagong kapanganakan. Ito ngayon ang ikinagagalak ko sa Diyos. Hindi yun dati. Ganyan si Job. Maparam nawa, ang kaarawan ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi, gabi pala sa ipinanganak, na may lalaking ipinaglihi o gabi pala siya ipinaglihi. Ang sabi roon, maparam nawa. Sa iba nga, binibilugan pa yung petsa ng buwan. Ganito, ganyan, kailangan may panghanda tayo. Bakit kaya
Sabi po ito pa sa isang lingkod ng Diyos, sa aklat ng Jeremias, babasahin ko. Magdagdag pa po tayo. Lingkod din po ito ng Diyos, isang propeta. Si Propeta Jeremias, sa 20, talata ay 14. Kaya yung mga nang ano sa atin na bakit wala kayong ganito? Bakit hindi kayo gumagawa ng ganito? Bakit? Sino bang lingkod ng Diyos na nasa Bible na gumagawa ng gawain na yan? Di ba wala naman? Yung mga iba lang naman ang gumagawa niyan. Dito po sa 20 talata po ay 14, Jeremias po ang babasahin ko. Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Tingnan niyo ha. Propeta na po ito. Hindi ba dapat siya ay, kung may pangunawa, ay pangunawa ng Diyos, kung ang pangunawa niya, tulad ng pangunawa ng mga pastor, ng mga born again, ng mga Christian, kung ang pangunawa ni Jeremias katulad sa kanila, susumpain ba ni Jeremias? Hindi. Mangangatwiran pa nga eh. Sasabihin, anong masama? Pero anong sabi ni Jeremias? Sumpain nawa. Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Huwag pagpalain. May bumabati pa nga, no? Pag may, kasi itong Facebook, pagdating ng iyong petsa ng iyong kapanganakan, automatic po yan nandyan sa wall mo, nakalagay. Tapos may mga bumabati. Sabi doon, happy birthday. Or sabi doon ay pagpalain nawa ng Diyos ang iyong kaarawan. Di ba? Di ba yun ang mga pagbati na maano natin? Pero nung mabasa ko to, walang lingkod ng Diyos. Kasi yung kaarawan, yung kapanganakan, minsan lang yan eh. Isang beses lang nangyayari, hindi yan taon-taon. Tingnan nyo, kaya hindi sila nangingilin taon-taon eh, mga lingkod dito sa Biblia. Ang kanilang naalala, yung matagal ng panahon na sila isinilang. Nang sabi, sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin at huwag pagpalain. Hindi po pala dapat sasabihin, God bless or happy birthday, ano pang tawag doon? Yung happy birthday, common na yan eh, na maririnig natin sa mga tao. Happy birthday. So yung happy na yun, wala naman gaanong ano yun. Kasi araw-araw naman tayo. Kapag nasa Panginoon ka, kahit may mga pagsubok, kahit may mga kabigatan o may mga bagay na mga tiisin, utos pa rin ang Panginoon eh. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. So yung happy na yon ay normal yun sa mga anak ng Diyos na na mga taong mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa sa buhay na ang inaasa na yan Diyos at siyang kanilang sinasandalan at pinagtitiwalaan. Ano po? Mas maganda pa nga kung tutusin yung word na pagpalain nawa ng Diyos ang edad mo ngayon at yung kaarawan mo ngayon. Kung tutusin, parang mas magandang pakinggan pa yun. Pero dito, hindi eh. Ang sabi rito eh, sumpain, huwag pagpalain. Amen. Yun po ang sinabi. Alam niyo pa nga si Job, ganun din ang sinabi. Ito din si Jeremias, anong sabi niya? Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Huwag pagpalain ang araw na kinapapanganakan sa akin ng aking ina. Kung
Isipin nyo nga hindi dapat ginawa ni Jeremias yun Dahil siya'y isang propeta. Di ba? Hindi naman siguro lugi na siya ipsilang. Kumbaga, ipagpasalamat na lang niya kay Lord na isilang siya. Kasi naging propeta kahit paano naging propeta. Kaysa naman dun sa isilang ka, isang manglalasing ka, ay parang kasumpa-sumpa talaga yon na ipanganak ka pa. Hindi mo na pangarapang lumabas pa kasi hindi mo lang nare-realize na pagkatapos ng iyong masayang araw, pag namatay ka, hahatulan ka na ng walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ano po ang pwede mong ikatuwa doon? Di ba wala? Pero si Jeremias iba. Isa siyang propeta. Isa siyang lingkod. Hindi naman siguro masama na isilang siya dahil maging mapalad din naman pala siya. Isa siyang propeta. Lahat ba ng tao ganun ang mangyayari? Lahat ba ng ipinanganak magiging propeta ba? Lahat ba ng ipinanganak nagbabagong buhay ba? Di ba hindi naman? Lahat ba ng ipinanganak ay nakakakilala sa Diyos? Hindi naman. Amen? So ano ibig sabihin? Kung tutusin, hindi na dapat sinabi ni Jeremias yun. Sumpain. Huwag pagpalain. Napakapalad niya Parang sabihin niya, buti na lang isinilang ako. Maranasan ko man lang yung pangako ng Diyos. Pero hindi niya sinabing, sabi niya, sumpain. Sa halip na pagpalain, sinusumpa pa. So bakit ganon? Bakit ang mga lingkod ng Diyos ay hindi sila ganon dito sa Biblia? Ano po? Bakit? Isip-isipin mga lingkod ng Diyos ito, dapat ito'y natutuwa. Dapat sila yung lalong nagbibigay sa Diyos ng ganong alay sa panahon na taon-taon sila ay buhay. Pero sa halip na pagpalain, pinasusumpa pa. Huwag pagpalain ang araw na kinapanganakan sa akin ng aking ina. Sumpain ang tao na nagdala ng balita sa aking ama na nagsabi, isang lalaki ay ipinanganak sa iyo na pinasaya siyang mainam. At ang lalaking yaon ay maging gaya ng mga bayang giniba ng Panginoon at hindi pinagsisihan at makarinig nawa siya ng daing sa umaga at hiyawan sa katanghaliang tapat. Tingnan nyo Yun daw nagbabalita, lalaking yaon na nagbabalita na sabi doon, at yaong lalaking yaon na maging gaya ng mga bayang giniba ng Panginoon. Sumpain daw ang nagdala ng balita sa aking ama. Kita nyo, sa halip ay matuwa, Sa halip ay matuwa, pati yung magbabalita. Ngayon, maraming, hindi naman inaano ng mga tao yan Mayroon pa nga, birthday daw ni ganito. Kapanganakan daw ni ganito. Kaarawan daw ni ganito. Tayo, babatiin natin. Kung si Jeremias ang binati ninyo, ay baka kasama kang susumpain. Dahil pati nagbalita. At kahit man yung petsa, ayaw po niya. Ayaw po niyang pagpalain. Pero kasanayan na ng mga ngayon, Iba yung ipinamuhay sa panahon ngayon. So maraming hindi magugustuhan yung ating topic ngayon. Dahil alam ko karamihan naman sa mga church ngayon ay katulad din naman ng pagdating sa ganitong topic para na rin Katoliko
Dahil meron silang katwiran. Parang hindi na masaya ang buhay pagka ganyan. Parang wala na silang iintindihin pang iba. Ayaw nila yung ganun. No? Na yung bang utos na lang ni Lord. Sabi nga sa aklat ng Samuel, sa 15 verse 22, nagtataglay kaya ng napakadakilang pagkatuwa ang Panginoon sa mga hain, mga handog na susunugin, kaysa pagdinig ng tinig ng Panginoon. Ayon. Kaya kung hain lang yan, alam niyo mga minamahal, hindi. Ito po, babasahin pa natin. Dito po sa aklat ng bakit sabi ni Kristo na malibang ipanganak ang tao muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sa Efeso, ganito kasi 4:22. Praise God, praise. Paumanhin po mga kapatid. Bigla po nawala ang sound natin. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Okay, Efeso sa 4 verse 22. Verse 21 na po. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. O, tingnan nyo ha. Hindi sinasabing bit-bit pa rin. Yung nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. 23. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang linaw-linaw po yan ha. Yung nakaraan, yung dating pagkatao, iwan, ang sabi doon. Ang sabi rito. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Hindi na yung luma. Hindi na yung kapanganakan mong nakaraan. Ito na yung kapanganakan na ni Kristo dapat. Amen? Yun ang dapat na ating ipagdiwang. Yung ipinanganakang muli. Na mayroon ka ng pagkatao na bago at hindi na yung dati. Napalitan na. Dahil kung hindi yun napalitan, abay, hindi ka dapat magdiwang doon. Malungkot ka. Kung hindi yun napalitan. Pero salamat sa Diyos,
Dahil ang sabi rito, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos na ang sabi ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kita nyo, ang liwanag, ano po? Yung dati, papalitan. Yung salitang papalitan ay bibihisan. Pag sinabing bibihisan, hindi na yun isusuot. Papalitan nyo ng panibago. Huwag na yun. Yung dati. Di ba pamumuhay naman talaga natin dati yan? Bakit? Sa Biblia, ang mga hintil, hindi bayan ng Diyos, pamumuhay nila yan eh. Kita nyo po, yung sino ba yun? Ano po, yung sa bagong tipan, yung si Herodes. 'Di ba? Hindi man bayan ng Diyos. May pamumuhay sila eh. At gayon din tayo noon. Ganon ang ating ugali. Pero wala kang makikitang lingkod ng Diyos. Kahit sa bagong tipan, na namumuhay ng ganyan. Ano po, kahit man si Kristo eh, na siya ay tinatawag na nasa ilalim ng kautusan nung panahong siya'y isilang. Hindi naman, wala namang istorya, wala namang talata na mababasa na si Kristo nabubuhay ng ganon. Yamang siya at ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga pinsan na sila Elizabeth, walang kapintasan. Ano po, yung salitang walang kapintasan, pagdating sa utos, lahat po yun sumusunod. Ano po, lalo na si Kristo. Ano po, pero wala kang mabasa sa Biblia na ginagawa ni Kristo yon. Ngayon, ang utos pala sa atin, kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Babaguhin natin yung isip natin, yung espiritu ng ating pag-iisip. Kayo'y bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan. Kaya mga kababayan, kahit po natin itapik naman ito kahit naman itapik natin ito, alam naman natin na hindi pa rin naman babaguhin ng marami dyan. Alam na natin yan, hindi nila babaguhin dyan. Kasi dyan sila masaya. At may mga katwiran yan. Pero nasa sa inyo po yan. Kung anong ipamuhay ninyo, pamuhay niyo po yung dati o yung bago. Kung alin ang inyong dapat na ipagdiwang, yung luma o yung bago. So, sa panahon natin ngayon, kung papaanong namatay si Kristo, tayo din ay namatay. Pero nagkaroon tayo ng panibagong buhay, kasama naman si Kristo. At yung kapanganakan na yun na yung sinasabing kapanganakan natin nung tayo po ay binago ng Diyos. Meron tayong bagong pagkatao. Ano po? Dahil yung luma, nawala na yun. Namatay na tayo doon sa luma. Tayo ay may bago na. Kaya salamat sa kamatayan ni Kristo na naging isa na siyang dahilan ng ating pagkatubos at pagkakaroon ng buhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya, ano bang gagawin natin? Hihimukin ba natin sila? Hihimukin ba natin yung mga kapwa natin mananampalataya na sundin natin, gawin natin yung sinasabi sa Biblia o hayaan na lang natin sila? Pero ang aking ginagawa ay pinahayag ko na lang po yung katotohanan. Nasa sa inyo na po yun. Nasa sa inyo na po yun kung paniniwalaan, pakinggan, o i-ignore nyo, o kaya ibabaliwala. Nasa sa inyo na po yun. Kanya-kanya naman tayong pananagutan sa Diyos. So dito po mga minamahal, yun pala ang maliwanag, Sa halip na yung luma, yung bago na. Hindi na yung luma,
Kaya, ang ipagsaya natin, yung tayo ipinanganak na muli. Ano po? Kasi, doon may paghahari ang Diyos sa ating mga puso. At doon makikita ang kaharian ng Diyos. Kaysa dating kapanganakan mo, tuwan-tuwa ka pa, gumagastos ka pa nga At talagang, nandyan pa, yung cake, mayroon pang, minsan itinatanong ko nga sa kapatiran natin yan, bakit kaya pag birthday, pag nangingilin sila, mayroon akong nakikita na cake tapos may kandila. Ano ibig sabihin noon? Yan. Sumusunod sa tradisyon. Tradisyon yung mga ganyan Bakit? Mayroon bang ganyan sa Biblia, sa Lumang Tipan? Na tuwing mag-birthday ang mga lingkod ng Diyos. Wala nga May cake. Tapos may kandila. Naku po. Mga minamahal. Huwag naman sanang yung ikagalit, Pero nasa sa inyo na po yun kung magagalit kayo. Na kayo po ay nakikiayon sa sanlibutan. Bago lang naman yung mga yung mga ayos na yun na may mga cake. Ngayon nga po, ang mga cake ay may mga pera na sa loob. Bakit po alam? Kasi yung isa sa bilas ba tawag noon o bayaw? Bilas. Ay talagang expert siya sa paggawa ng cake. Yun ang trabaho niya. May pera sa loob, pwedeng huhugutin. Tapos, bakit may kandila? Tapos hipan yung kandila. Anong ibig sabihin nun? Naintindihan kaya nila yon? Naku po, mga minamahal. Kung tayo totoong nasa bagong buhay na kay Kristo, wala na tayo sa mga ganyan-ganyan. Dapat tayo ay namumuhay na ibinihis na natin ang bagong pagkatao. Huwag na yung luma. Alisin na yon. Talikuran na. Huwag na nating gawin yon. Ngayon, kaya maraming ayaw sa ganitong aral kasi hindi na sila daw masaya. Nasa sa inyo po yun. Kung yun ang kasayahan nyo, nasa sa inyo po yun. Kung kasayahan yung tumulad sa mga pagano, tumulad sa mga taong hindi sa Diyos, nasa sa inyo po yan. Basta ako, ang tutularan ko kung paano namumuhay ang mga lingkod ng Diyos dito sa Biblia. Yun ang sinisikap ko na tutularan. Kahit si Pablo, pag binasa ang aklat ng Korinto, magsitulad din naman kay sa akin, gaya ko rin naman kay Kristo. Yun ang tutularan natin, mga lingkod ng Diyos. Pero kayo, saan kayo tutulad? Sa mga church, sa mga pastor, o kaya sino ba yon? Yung tutulad kayo yung pumatay kay Juan, diba? Si Herodes, doon kayo tutulad, nasa sa inyo po yun. Yan. Ngayon, baka magtatawa sila. O bahala kayo, tatawanan nyo yung katotohanan, tatawanan yung binasa sa Biblia. Nasa sa inyo po yun. 5:17, 1 Corinthians, ito pa. Anong sabi? Kaya't kung ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yun pa rin bang lumang kapanganakan? Hindi na. Bagong nilalang. Nasa dati pa rin ba? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Ano po? Kita nyo? Ngayon, yung ganong pamumuhay na ipinagdiriwang, ipinangingilin, ino-observe, mga taon, mga araw, yun ba yung mga nakakilala na sa Diyos? Kung babasahin natin ang Biblia, basahin natin ang Galacia. Kayo na po ang, nasa sa inyo na po yun, kung tanggapin nyo hindi. Sa Galacia, ganito ang nakasulat, 4:8. Ganito ang sabi. Nais kong basahin, mga kababayan, dito sa magandang balita. Ano po? Kasi,
Gusto kong mas maunawaan natin kasi mas mababaw ito. Kaya basahin ko sa magandang balita ang Galacia 4 talatang 8. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, ngayon daw na nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ito yung yung mga nakarinig na ng pangangaral. Ito yung mga taong nakarinig na ng ebanghelyo na pangangaral ni Pablo. Tuloy natin. Ano ba yung binabanggit ni Pablo? Na nung dati pa, nung hindi pa kilala ang Diyos, alipin sila ng mga Diyos-Diyosan. Pero nung makilala nila ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayon nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Jis, may itinatangi kayong mga araw, ayan, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Nag-aalala akong baka na sayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid na yon, no? Tularan ninyo ako, hindi na ako saklaw ng kautusan. Tulad ninyo noon, wala kayong nagawang masama laban sa akin. Maliwanag po, nung hindi pa kilala, dito sa King James, ganito kasi ang sinabi, sa 4 talatang 8. Ito ang sabi, gayon man, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapat ngayon, yamang nakikilala ninyo ang Diyos, o mas lalong mabuting sabihin, kayo'y nakakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina pala yun at walang bisang mga pasimulang aral ng mga yaoy, ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin. Yun pala, gawaing ganyan ay gustong maging alipin uli. Hindi naman tatanggapin yan. Pero yun ang nakasulat. Ano ang sabi? Ang sabi rito, ipinangingilin ninyo ang mga araw, di ba? Yung birthday, celebration, yung kaarawan. Halimbawa, ay petsa ng ganun ang araw. Ipinangingilan ninyo ang mga araw. Yan. Yung mga buwan, mga taon, panahon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ayaw ni Pablo, yung ganong pamumuhay dahil yun ay buhay na sa nakaraan. Buhay yun ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pero nung makilala mo ang Diyos, abay, anong gagawin mo? Ano ang dapat mong gawin? Ano ba ang natutunang aral natin? Ang sabi rito sa aklat po mga minamahal ng mga ngaral, sa 7 talatang 1, dapat ganito tayo, Sa aklat ng mga ngaral, Ecclesiastes po, talatang 1. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Dapat ganun ang ating kaisipan. Ang mahalaga, yung kamatayan, kaysa dun sa kapanganakan. Dahil nung mamatay si Kristo, doon tayo naligtas. Ano po? Amen? At wala kayong makikita na ang mga apostol ay nangangaral
na kailangan mayroon kayong pangingilin taon-taon ng inyong mga kaarawan. Wala eh. Walang-wala kayong makikita. Magbigay kayo ng talata or isang lingkod ng Diyos na namumuhay ng ganyan. Si Pablo nga lang eh. Tutol na tutol eh. Hindi po ganyan ano. Kaya dapat po tayo ay sabi doon sa aklat ng ating binasa, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan gaya ng na kay Kristo. Kung kayo daw ay naturuan at kung totoong napakinggan ninyo, kung totoong napakinggan natin at naturuan o tayo tinuruan, dapat makita na tayo ngay aral. Makita na tayo ngay nakapakinig. Makita na tayo ngay tinuruan na mula sa Panginoon. Aral na hindi aral ng mga unang aral ng hindi pa nagpagkakilala natin sa Diyos, kundi yung mga aral na nakikilala na natin ang Diyos. Ano ang pamumuhay ang dapat mayroon tayo? So mga minamahal, isa kasi yan na humihikayat sa tao para magustuhan. Dahil alam niyo po, sa ganyang gawain, marami kasi talagang mga kasiyahan diyan. Ano po? Kasiyahan. Magkasama, parehong nangingilin pero magkaiba lang ang paraan ng iba. Ano po? Magkaiba lang ang kanilang pamamaraan. Pero ang tanong nga, meron ba sa Biblia na lingkod ng Diyos? Magbigay kayo ng isang talata. Pero kung wala, na nangingilin taon-taon ng kalang kaarawan. Pero kung wala kayong makita, iwanan na natin. Pero ako, wala akong makita. At hindi ko talaga inugali yan. Una pa lang po magastos. Kahit na po halimbawa magastos yan, kung utos ng Diyos, gagastusan po natin yan. Pero hindi. Pinagmumulan pa nga ng kalayawan. Pinagmumulan pa ng pagkukunwari yan. Ano po? So tayong lahat, mamuhay, at mas ikagalak natin. Malawak kasi yan yung muling kapanganakan na kinakailangang ipanganak kayong muli. Yung salita na yon, hindi pwede na ang ipagpatuloy natin iyong luma. Kailangan palitan yon, kailangan baguhin yon, kailangan bihisan yon. Ayan. Kailangan alisin yon. Huwag sa dati. Dapat palipasin yon. Hindi dapat dala natin hanggang sa panahon natin na nata kay Kristo tayo. So yun lang po mga minamahal. Harinawa, naunawan po natin at meron tayong puso na marunong na magnasa at mas hinahanap yung masunod ang kalooban ng Diyos kaysa sarili nating kalooban. Kung ganyan po ang puso natin na mas higit nating hinahanap kung ano yung nakalulugod sa Panginoon, mapalad kayo. Pero kung hindi, at ang inyong ipairal, yung inyong katwiran, sariling kalooban, hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon. So salamat po sa Diyos sa inyo pong pakikinabang at pagnanais na makinig. At sana ay ikatututo natin ang mga aral na ito sa ikaliligtas at sa tunay na ikaluluwalhati ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Nawa kayo'y ingatan ng ating Panginoon.